Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang humarap si Menard sa ating bida na si Lilet Matias. Handa na nga si Menard na isiwalat ang lahat ng nalalaman tungkol kay Atty. Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Nag-aalala ang ating bida na si Lilet Matias na baka parte lang rin lahat ng planong paghihiganti ang pagkakaroon ng anak kay Eira. Tapos nga ay hindi man lang maisip nitong si Eira na nag-aalala lang si Lilet bilang nakakatanda sa kanya. Imbis na kay Atty. Renan siya magalit, ay mas nagalit pa siya sa ating bida. Kaya yun nga ang kinatatampo nitong si Lilet. Payo ni Tinang Ses na huwag mawawalan ng pag-asa ang ating bida na si Lilet dahil hindi magtatagal ay matatauhan din daw si Eira. Dagdag pa ni Tinang Ses, ipagpatuloy lang ni Lilet ang pag-e-expose ng lahat ng kasinungalingan ni Atty. Renan para hindi malason ng gusto ang isip ng kapatid na si Eira. Kaya isa lang ang sinabi ni Lilet, hindi siya titigil hanggat hindi niya na-expose ang lahat ng kasinungalingan ni Atty. Renan, lalong-lalo na nga ang kasamaan nito. Kahit pa nga ang kapalit nito ay magkasira silang magkapatid ni Eira. Gagawa at gagawa ng paraan si Lilet para mapaglayo sila. Nangako si Lilet na poprotektahan niya si Eira, pati na nga ang magiging pamangkin niya, gaya ng ipinangako niya kay Atty. Meredith. Samantala, nakakuha agad ng impormasyon ang mag-asawang Calorena at Constantino sa kanilang investigador. Nakumpirma nila na matindi talaga ang galit ni Atty. Renan kay Meredith. Nangako pa nga raw itong si Atty. Renan na minsang malasing na balang araw ay gagantihan niya si Mang Kanor at itong si Atty. Meredith. Kaya napagtanto ni Calorena na baka matagal na talaga nagpaplano si Atty. Renan na sa magkapatid na si Eira at si Lilet at posibleng matagal nang gumaganti ng pailalim. Samantala, mag-uumpisa na ulit sa pag-iimbestiga ang ating bida matapos ma-dead end ang kaso kay Mang Kanor, matapos wala silang mahanap na katawan ni Mang Kanor. Na technical pa nga sila sa kaisa-isahan sana nilang ebidensya. Kaya nagpa siya ang ating bida na i-review ulit ang kaso. Baka may makita siyang iba pang mga ebidensya. At ang lahat ng plano ni Lilet ay nakatutok lang kay Atty. Alon. Dahil siya lang ang nakikita ni Lilet na common denominator sa lahat ng kasamaang nangyayari sa kanila. Lahat ng posibilidad ay iniisip na ni Lilet, katulad ng pagkawala ni Mang Kanor, ang huling mga salitang binitawan ni Sabrina at ang pagpapakasal niya kay Eira. Alam ni Lilet na may hidden agenda si Atty. Alon dito sa kapatid na si Eira. Napakagaling daw talaga na magtago ng mga sikreto si Atty. Renan. Kaya naisip ni Tinang Ses na baka may mas malala pang ginawa si Atty. Renan. Maya-maya nga ay tinawag ng bestie niya si Lilet. May gusto raw kumausap sa kanya. Laking gulat ni Lilet nang makita itong si Calorena. Lahat ng pamilya Matias ay nagulat din sa biglaang pagbisita ni Calorena. Gusto makausap ni Calorena si Lilet. Gusto raw sana niya na humingi ng pabor kay Lilet na magtulungan sila dahil iisa lang ang kalaban nila. Samantala, tuluyan na ngang nakokonsensya si Trixie sa lahat ng sikreto na nalalaman niya. Naaawa siya para sa kapatid niyang si Lilet, habang ang kanyang ama na si Ramir ay natutuwa daw sa pagbabago nitong si Patricia. Lingid sa kaalaman niya na mas lumala pa ang ugali ni Patricia at alam ni Trixie lahat ng kasalanang ginawa ng kanyang asawa. Masayang masaya si Ramir sa nangyayari ngayon sa buhay nila. Samantalang si Trixie tahimik lang na nakikinig kay Ramir. Kaya napansin agad siya ni Ramir. Hindi ba raw masaya itong si Trixie na kumpleto na silang pamilya? Pero imbis nga na sabihin kay Ramir ang buong katotohanan, ay pinili niya pa rin na itago lang ang lihim ng kanyang ina na si Patricia. Kahit hirap-hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Ayaw ni Trixie na mapahamak ang kanyang ina.
at ayaw din niya na maging malungkot ang kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ni Lilet at Calorena, nagsabi si Calorena na naniniwala siya na si Atty. Alon ang pumatay kay Atty. Meredith, pati na rin nga sa anak niyang si Ino. Napaisip si Lilet sa lahat ng sinasabi ni Calorena, pero nagdadalawang isip siya. Abogado raw siya at bago siya mag-jump in sa isang konklusyon, ay kailangan niya muna na pag-aralan ang ebidensya. Hinanapan niya si Calorena ng isang ebidensya, pero wala pa daw silang maibibigay ni Constantino. Nakiusap si Calorena na kapag nagpatuloy na ang investigasyon at napatunayan nila ang hinala nila, ay dapat lang na magtulungan sila para mapakulong na nila ang walang hiyang si Atty. Renan. Gulong-gulo na si Lilet, naghahalo na sa utak niya lahat ng sinabi ni Calorena. Pero isa lang ang natitiyak ni Lilet, hindi mapagkakatiwalaan si Atty. Renan. At kapag nalaman ni Lilet na si Atty. Renan talaga ang killer ng kanyang ina na si Atty. Meredith, gagawin niya daw ang lahat para mailayo sa kanya si Ira at para tuluyan na ngang mabulok sa bilangguan si Atty. Renan. Sabay-sabay naman na kumain ang pamilya Engano. Nagpaalam si Trixie na aalis siya papuntang Cebu para doon ituloy ang internship niya. Sa una nga ay nag-aalangan pa si Ramir na payagan ng kanyang anak na si Trixie. Pero kalaunan, pumayag din itong si Ramir basta raw mag-update lang araw-araw. Pinili nga ni Trixie na lumayo na lang muna sa kanyang ina na si Patricia para wala nga raw siyang mabulgar na sikreto ni Patricia na makakasakit sa kanyang ama. Samantala, Karma na ang lumapit kay Atty. Renan. Pinapatanggal na siya ng firm bilang manager dahil sa kinasasangkutan ni Atty. Renan tungkol kay Mang Kanor. Galit na galit nga itong si Atty. Renan sa biglaang pagpapatalsik sa kanya sa firm. Kaya problemado nga itong si Atty. Renan. Lalo pa nga at sinisingil na siya ng tuluyan ni Patricia at ng mga pinagkakautangan pa niya. At sa oras nga na hindi siya makapagbayad, ay isisiwalat na nila Vivian ang lahat ng katotohanan. Samantala, nakakuha naman na ng testigo ang mag-asawang si Calorena at Constantino, si Menard, na kusang pumunta sa bahay ng mga De Leon, kasama ang investigador ni Calorena. Handa na raw si Menard na magsalita laban kay Atty. Renan. Kaya hinarap agad ni Calorena kay Lilet si Menard para sabihin na tinupad ni Calorena ang pangako niya kay Lilet na tutulong siya sa kaso laban kay Atty. Renan. Matuloy kaya ang pagtestigo ni Menard laban kay Atty. Renan o mailigpit din nga nitong si Atty. Renan itong si Menard gaya nga ng ginawa niya kay Mang Kanor. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.